Kagaya ng inisyo ng pagkakadeklara, ito ay i-review periodically. Every month, every 2 months, ang NPCC nag-commit i-review ito 4 months. So pag nakita natin na we are already meeting the objectives nitong declaration, the Secretary may lift it already. So since this is an emergency, we want to resolve it as soon as possible. Idineklarang food security emergency, maaaring alisin ng Department of Agriculture anumang oras na bumaba ang presyo ng bigas. Chairman, I might have 2 motions, Mr. Chairman. First motion, Mr. Chairman, is to issue a shock cause order to Attorney what? Trixie Angeles. Attorney Angeles. Show cause din. That is my first motion, Mr. Chairman. Okay, about the second motion. Duly seconded. Any objection? Hearing none, the said motion is now approved. My second motion, Mr. Chairman, is for the legal department of this House to study if ever there is a violation because he is an officer of the court. And he should respect the constitutional duty of Congress. And question of legality. Maraming online content creators na inimbitahan ng Kamara. No-show sa pagdinig ng TRICOM kaugnay ng regulasyon sa paggamit ng social media platforms. 3 People's Liberation Army Navy vessel ng China na dumaan sa karagatang sakop ng Pilipinas, hindi ikinabahala ng Philippine Navy. Ang inadapt 5 months, October 13 ang halalan, pumayag ang Kamara. May mga pagbabago rin pinanukala ang Kamara na inadapt din ng Senado. 5 buwang pagpapaliban sa parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM, sinang-ayunan na ng Kongreso. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. Una sa ating mga balita. Makabibili na ang publiko ng bigas na nagkakahalaga ng 35 pesos kada kilo kasunod ng pagdedeklara ng food emergency. Ngunit sa pagbebenta ng bigas sa murang halaga, may mawawala ring kita sa National Food Authority. Nagpahayag din ng pangamba ang mga magsasaka sa hakbang na ito ng pamahalaan. Ito ang balita ni Jed Neresina live. Jed, saan maaring mabili ang murang bigas na ilalabas ng NFA at may timetable ba ito kung hanggang kailan? Monica, ayon sa Department of Agriculture, maaaring asahan na ng ating mga kababayan na makakita ng 35 pesos kada kilo na NFA rice sa 23 kadiwa store simula sa susunod na linggo. At bukod nga sa mga kadiwa ng Pangulo, sinabi rin ng National Food Authority Manager for Operations sa si Roy Ontiveros kanina na maaaring mabili itong 35 pesos kada kilo na NFA rice sa mga lokal na pamahalaan maging sa mga government-owned and controlled corporations o GOCCs. So dahil nga po dito sa declaration ng food security emergency with rice, so ito pong magiging bale 35 na bale po nalalabas yung pinakamurang bigas na pwede nating mabili dito sa ating mga kadiwa centers. Meron po tayong mga partner ngayon na mga palengke, nasa 23 na palengke po ito na nagbebenta ng ating Rice for All ngayon na nasa 38. So makakakita na rin po sila niyan ng mga 35 in the coming days po. Maasahan po nila siguro within the week or next week po makakakita na po sila ng 35 pesos na rice from NFA nga po through this food security emergency. Binigyang linaw ng Department of Agriculture na ang deklarasyon ng food security emergency sa bansa ay dahil sa ekstraordinaryong pagtaas sa presyo ng bigas sa merkado. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa, hindi ito dahil sa kakulangan sa supply ng bigas. Sa bisa ng Department Circular No. 3 Series of 2025, pinapahintulutan ng DA ang National Food Authority na ilabas ang buffer stock nito ng bigas. Ibebenta ito ng NFA sa mga lokal na pamahalaan
government-owned and controlled corporations o GOCCs at government agencies sa halagang 33 pesos kada kilo. Pagdating naman sa mga consumer ay maaari itong mabili sa halagang 35 pesos kada kilo. Paliwanag ng DA, imo-monitor nila ang presyo ng bigas at kung makikita na ang pagbaba ng presyo sa mga pamilihan ay pag-aaralan ng ahensya kung babawiin na ang deklarasyon. Kagaya ng inisyo ng pagkakadeklara, ito ay i-review periodically. Every month, every 2 months, ang NPCC nag-commit i-review ito 4 months. So pag nakita natin na we are already meeting the objectives nitong declaration, the Secretary may lift it already. So since this is an emergency, we want to resolve it as soon as possible. Dagdag pa ni ASEC de Mesa, maaaring mabawi ang deklarasyon ng food security emergency kung maabot o mailapit na ang presyo ng bigas kumpara sa presyo nito noong July 2023. Ang sinasabi rito yung presyo lang. Such condition is considered to remain in place while rice prices have not returned close to the level prior to the breach. Yung July 2023, well milled is 45, regular milled is 41. Samantala, inihayag ng NFA ang estimated loss nila sa pagbebenta ng murang bigas sa mga LGU at GOCC. At our computation po, based doon sa actual na naging average buying price na NFA for 2024, nasa 12 to 15 pesos po yung estimated loss natin per kilo. Sa kabila nito, binigyang diin ni Roy Ontiveros, Manager for Operations ng NFA, na ang 33 pesos kada kilo ng bigas na bigay nila sa LGUs at GOCCs ay ibinase nila sa pricing framework. Nakaayon din niya ito sa pricing policy ng NFA na 2 piso ang markup para naman sa mga retailer. Initially po doon sa pagpresyo, nagkaroon po tayo ng pricing framework na isinumite sa NFA Council upang ma-approve. Initially nga po, 38 yung naging recommendation, pero ngayon po dahil kailangan na ma-release yung mga stocks at makakreate ng space, minabuti po na mas ibaba pa ito at 33 to LGUs and then 35 doon sa mga publiko. Sa kabila ng inaasahang mababang presyo ng bigas na mabibili sa merkado, nagpahayag ng pangamba ang Federation of Free Farmers o FFF, samahan ng mga magsasaka sa bansa. Ayon sa National Manager ng samahan na si Raul Montemayor, may negatibong epekto ito sa mga magsasaka dahil maaari silang malugi. Kung 35 pesos kada kilo kasi ito ibebenta sa merkado, katumbas lang daw ito ng 17 to 18 pesos kada kilo sa palay. Kung 35 yung selling at retail, so the equivalent palay price will be about 17 to 18 pesos per kilo. Sa ganung presyo, baka kalahati ng magsasaka malulugi na. And kalahati, konti na lang yung kikitain. Monica, samantala, binanggit din kanina ng Department of Agriculture na magkakaroon ng downward trend o pagbaba sa maximum suggested retail price para sa imported ng bigas simula bukas. Mula nga sa 58 pesos na MSRP na itinakda nila noong una, ay magiging 55 pesos na lang ang MSRP ng imported na bigas simula bukas, February 5. At inaasahan sa kalagitnaan ng Pebrero ay maipapatupad na ang MSRP nationwide dahil sa kasalukuyan ay pinapatupad pa lang ito sa Metro Manila. Ayan muna update, balik sa iyo, Monica. Jed, magandang balita yan para sa ating mga naghihirap na mga kababayan. Meron na bang regulation na inilabas tungkol sa pagbili nitong 35 pesos per kilo na bigas? Jed, tulad ng, for example, yung ilang kilo lamang o may limit ba ang mga bibili? Walang binigay na eksaktong detalye ang National Food Authority o ang Department of Agriculture tungkol dyan, pero binanggit nila na yung nakalaan na 150,000 metric tons para dito sa food emergency na idineklara ay i-divide nila sa mga LGU na magre-request equally
ng bigas para dito sa food security emergency na idineklara sa bansa. Monica. At tuloy-talon na lang, Jed, no? Ano ang magiging indication para i-lift itong ginagawang food security emergency kung ang sinasabi naman ay wala naman daw kakulangan sa supply ng bigas sa bansa sa ngayon? Monica, binanggit nga ng Department of Agriculture kanina na ang basehan nila is yung inflation o yung pagtaas sa presyo ng bigas na naitala noong June to July 2023. Naging malaki nga yung pagtaas sa presyo ng bigas na naitala nila at kahit ngayong o noong nakaraang taon, nag-downtrend na yung inflation sa bigas ay mabagal pa rin ito. So ang inaasahan nila o ang magiging indication nila ay kapag nailapit na yung presyo o umabot na tayo doon sa dating presyo ng whole meal at regular rice na 45 at 41 pesos ay pag-aaralan na ng Department of Agriculture kung ililift ba nila o babawiin na yung deklarasyon ng food security emergency sa bansa. Monica. Maraming salamat, Jed Neresina, live mula sa Quezon City. Mariing kinondena na samahan ng restaurant owners sa Pilipinas ang paglaganap ngayon ng anilay Peking Person with Disability o PWD cards. Sa opisyal na pahayag na inilabas ng Restaurant Owners of the Philippines, tinulugsa ng grupo ang anilay abusadong paggamit ng ilan sa mga Peking PWD cards para lamang makakuha ng discount sa kanilang mga in-order na pagkain. Ayon sa samahan, nahihirapan na ang ilang mga may-ari ng restaurant dahil masyado na itong nakakaapekto sa kanilang negosyo. Muling binigyan diin ng mga ito na hindi ang gobyerno ang sumasagot sa 20% discount na ibinibigay sa mga PWD kung hindi ito ay bawas sa kikitain ng restaurant. Ang PWD cards ay pribilehiyong ibinibigay sa mga person with disabilities upang maka-avail ng 20% discount sa mga serbisyo o produkto ng kanilang bibilhin. Gaya ng Senior Citizens ID, ito ay maaring makuha mula sa Persons with Disability Affairs Office o sa City o Municipal Social Welfare and Development Office kung saan nakarehistro ang isang PWD. 5 buwan lang ang pagpapaliban ng halalan ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Ito ang inaprubahan ng 2 kapulungan ng Kongreso sa Bicameral Conference Committee meeting kaugnay ng panukala. Tiniyak naman ni Senate President Francis Escudero na hindi na kailangan ng karagdagang budget para sa eleksyon sa naturang rehiyon. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Ang in-adopt 5 months, October 13 ang halalan, pumayag ang Kamara. May mga pagbabago rin pinanukala ang Kamara na in-adopt din ng Senado. Napagkasunduan sa Bicameral Conference Committee meeting ang 5 buwang pagpapaliban ng parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Sumang-ayon ng House of Representatives sa inaprubahang bersyon ng Senado para sa naturang panukalang batas na isagawa ang eleksyon sa October 13, 2025. Ibig sabihin, hindi na isasagawa ang halalan kasabay ng nakatakdang midterm elections sa May 12, 2025 gaya ng kasalukuyan nitong schedule. Paliwanag ni Senate President Francis Escudero, masyado nang matagal kung gagawing 1 taon ng pagpapaliban gaya ng naunang inaprubahan sa mababang kapulungan. Actually, totoong rason ko, personally, hindi ko alam yung rason iba. Pag 1 year, di masapat na panahon na naman ng Kongreso para i-reset ulit. Mas maikli, mas maganda para sa akin para wala ng panahon na i-reset pang ulit. Dapat matuloy na ang halalan sa party. Ayon pa kay Escudero, pangunahing dahilan kung bakit ipinagpaliban ng halalan sa BARM ay dahil sa seguridad. Aniya, manipis ang alokasyon ng security forces kasabay ng isasagawang 2025 national and local elections. Ngunit kung mabibigyan ng sapat na panahon, mas matitiyak na malinis, kapani-paniwala at mapayapaan niya ang unang halalan sa BARM. Nauna nang sinabi ni Senador Joseph Victor o JV Ejercito na ang pagpapaliban ng eleksyon sa rehiyon ay magbibigay daan para maisaayos
sa mga legal na issue. Kabilang dito ang pagreresolba sa 8 munisipalidad na walang nakasasakop na probinsya. Gayon din ang pamamahagi ng 7 seats sa Bangsamoro Parliament na naitalaga sa Sulu, ngunit nabakante kasunod ng desisyon dito ng Korte Suprema. There are some issues that need to be resolved, no? Yung pong yung pag-rule ng Supreme Court excluding Sulu, yun yung kumbaga that we did, nobody foresaw that coming. So issue yun, yung 7 seats that are allocated for Sulu, now that they are being excluded yung Sulu, kailangan i-reapportion po yun or redistribute. So kailangan mabigyan natin ang Bangsamoro decision to redistribute those allocated seats. Para naman sa gastusin sa BARM elections, sinabi ni Senador Escudero na maaaring gamitin ng Commission on Elections o COMELEC ang kanilang savings. Kabilang narito ang pondo ng Barangay at Sangguniang Kabataan elections, bagaman hindi pa ito naaprubahan ng 2 kapulungan. SP, kailangan ba ng supplemental budget ng COMELEC dito? Hindi. Inautorize namin na pwedeng gamitin ng COMELEC yung kanilang savings at mga appropriations na pwedeng ibigay sa kanilang DBM mula rin sa savings. Dahil alalahanin niyo, may plano rin na i-postpone ng barangay election. Sa katunayan, bicameral conference committee level na yan. Yung election ng December 2025 ay kasama sa budget pa rin ng COMELEC. So, inautorize namin sila sa panukalang batas na ito sa BICAM na gamitin din yung pondong yon para dito sa BARM elections sa October 13 kung sakasakaling hindi na matutuloy yun. Ngayong araw ay nasang mararitipikahan rin ng Kamara at Senado ang panukalang pagpapaliban ng BARM elections. Pagkatapos ito ay dadaan ito sa sanghay ng ehekutibo para mapirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang maging isang ganap na batas. Dahil ito ay certified urgent, nakatakda rin sa effectivity clause ng panukalang batas na agad din itong magiging epektibo sa oras ng pagkakalathala. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Pinasasagot na ng Korte Suprema ang Senado, Kamara at si Executive Secretary Lucas Bersamin sa petisyon na humihiling na ipawalang bisa ang 2025 General Appropriations Act o GAA na nagtatakda ng pambansang budget ng pamahalaan ngayong taon. Binigyan ng 10 araw ng mga respondent para sagutin ang mga isyung inilatag sa petisyon na dating Executive Secretary Victor Rodriguez, Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab at iba pang mga petitioner. Layon ng petisyon na ideklarang invalid ang national budget dahil sa mga issue ng paglabag sa saligang batas kaugnay ng pagkakapasa nito. Sinaklolohan at dinala sa ospital ng UNTV News and Rescue ang isang estudyante na biktima ng hit and run sa Apalit, Pampanga. 2 magkaangkas sa motorsiklo ang sugatan naman matapos sumemplang sa madulas na bahagi ng kalsada sa Quezon City. Ito ang balita ni Leslie Widom. Pauwi na sana ng kanilang bahay ang estudyanteng kinilalang si Hana Alia Saligan, 16 anyos nang ma-hit and run ng pampasaherong jeep sa kahabaan ng MacArthur Highway, Barangay Sampaloc, Apalit, Pampanga, mag-aalas 4 ng hapon kahapon. Nagtamo ng matinding pananakit at pamabaga ang kaliwang paa ng biktima na siya nitong iniinda. Nakauwi pa ito sa bahay, ngunit dahil sa matinding sakit ng paa nito, humingi na ito ng saklolo sa UNTV News and Rescue Team. Nilapatan ng pangunang lunas ng rescue team ang injury nito at dinala sa Jose Bilingad Memorial General Hospital. Ayon sa nakasaksi, nag-aabang lamang si Hana ng masasakyan pauwi nang biglang may jeep na huminto sa harapan nito at aksidenteng nagulungan ang kaliwang paa. Mabilis namang nahatak ng kanyang kaklase ang biktima kaya't maswerte itong hindi nakaladkad pa ng jeep. Ngunit kahit na sinabihan pa ang driver ng jeep ng isa niyang kaklase na siya ay nakaaksidente ay hindi man lang tiningnan ang biktima. Hanggang ngayon ay hindi pa natutukoy ang suspect na driver ng jeep. Isang tawag naman ang natanggap ng UNTV News and Rescue kaugnay sa motorcycle crash accident sa kahabaan ng EDSA northbound Quezon Avenue sa Quezon City alas 8 kaninang umaga, February 4.
Pagdating sa pinangyarihan ng aksidente, naabutan na ng rescue team na ina-assist na ng Bureau of Fire Protection at Philippine Coast Guard ang dalawang sugatang sakay ng motor. Kaagad nagsagawa ng assessment ang rescue team at binigyan ng first aid ang mga natamong injury ng dalawang biktima, katuwang ang BFP at PCG. Iniinda ng lalaki ang pananakit ng kanang balikat at pagkakaroon ng deformity sa kanang hita at gasgas sa kanang paa. Samantalang ang babae ay iniinda ang pananakit ng kanang hita at sa kanang paa at pagkakaroon ng gasgas sa kanang siko. Pagkatapos mabigyan ng pangunang lunas, kaagad din silang dinala sa Quezon City General Hospital. Ayon sa BFP personnel, sumemplang ang minamanehong motorsiklo dahil madulas ang bahaging kalsada na kanilang nadaanan. Leslie Widem, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. No-show ang karamihan ng online content creators na inimbitahan sa pagdinig ng House Triple Committee o TRICOM. Iginiit ng mga mambabatas na layunin ng pagdinig na makabuo ng mga regulasyon sa paggamit ng social media platforms upang maiwasan ang paglaganap ng cybercrimes, fake news at disinformation. Mula sa Batasang Pambansa, ito ang balita ni Rosalie Cos Live. Rosalie, tinanggap ba ng mga kongresista yung excuse letter ng mga online creators na ito at ano ang kanilang naging action dito? June, nasa 40 social media personalities ang inimbitahan sa kauna-unahang pagdinig ng House Triple Committee o ng Public Order and Safety, Public Information at Information and Communications Technology. Layo ng pagdinig na imbestigahan yung paglaganap ng cybercrimes, fake news at disinformation sa social media. Pero karamihan nga sa mga online content creators na ito ay hindi sumipot sa pagdinig, kaya pinapadalhan na sila ng show cause order at ang iba rin sa kanila ay iniimbitahang muli sa susunod na pagdinig. Tila tumaas ang presyon ni Manila 6th District Representative Benny Abante nang hindi sumipot sa pagdinig ng TRICOM, ang isang online content creator na nagpo-post ng pambabatiko sa social media laban sa kanya. Hinamon nito ang social media personality na harapin siya sa pagdinig. Pinag-uusapan natin yung mga sinabi niya. Tapos respectfully, Elizabeth Joey Cruz, na nakikinig po sa atin ngayon, nanonood ngayon. Humarap ka dito, kumatapang ka. Hirap sa iyo, nagbumura ka nang dyan na wala kaming kalaban-laban. Humarap ka dito. Dito. Isa lamang si Elizabeth Joey Cruz sa mahigit 30 online content creators na hindi sumipot sa hearing. Si dating Presidential Communications Operations Office o PCOO Chief Attorney Trixie Angeles na imbitado rin sa hearing, hindi rin nagpakita sa pagdinig. Nagpadala lamang ito ng liham sa House panels kung saan nakasaad ang tila pag-question nito sa proceedings ng TRICOM. Bunsod nito naghain ng mosyon sa House panel si Abang Lingkod Party List Representative Caraps Paduano upang atasan ng Legal Department ng Kamara na pag-aralan ang posibilidad ng paghahain ng disbarment case laban kay Angeles. Mr. Chairman, I might have two motions, Mr. Chairman. First motion, Mr. Chairman, is to issue a show cause order to Attorney Trixie Angeles. Attorney Angeles. Show cause din yan. That is my first motion, Mr. Chairman. Okay, about the... second motion. Duly seconded. Any objection? Hearing none, the said motion is now approved. My second motion, Mr. Chairman, is for the legal department of this House to study if ever there is a violation because he is an officer of the court. And he should respect the constitutional duty of Congress. And question of legality. Naninindigan naman ng abogado na hindi naaayon sa saligang batas ang pagdinig ng Kamara. Maliwanag para sa amin na ito ay paraan para malimit yung space o yung democratic space para makapagsalita, pati yung pagdidinig ay hindi po constitutional. So, pursuant to this, ito po, mag-file muna po kami ng kaso. Bukod kay Attorney Cruz Angeles, pinabibigyan din ng show cause order si Crisette Chu, isa ring online content creator at kilalang taga-suporta ng mga Duterte.
maging ang iba pang social media personalities na hindi dumalo sa pagdinig. Iginigiit ng mga kongresista na layo ng pagdinig na bumuo ng mga polisiya upang magkaroon ng regulasyon at disiplina sa paggamit ng social media platforms. Sa gitna ito ng paglaganap ng cybercrimes, fake news at disinformation. Gayon din ay upang maiwasan ang pagkakaroon ng bastos na pananalita, paghahasik ng pagkakawatak-watak, personal na pag-atake at pambabash sa social media. Ayon sa ilang miyembro ng akadim, nakababahala kung paano ginagamit ng iba ang social media. Ayon kay Dr. Jonathan Ong, ginagawaan niya itong negosyo ng ilan, lalo na ngayong panahon ng eleksyon. Ang naging pangalan po sa methodology ng research na ito ay Disinformation for Hire, yung pag-aaral ng paano nagiging hanap buhay kumbaga ang paggawa ng fake news sa industriya. The commonality here is that they are not operating in and for themselves, but are guns for hire, where the weapon is disinformation and the aim is the manipulation of the public sphere. Giit ni Surigao del Norte 2nd District Representative Robert Ace Barbers, hindi layo ng pagdinig ng TRICOM na sikilin ang kalayaan sa pamamahayag at pananalita. Dagdag pa nito kung paanong mayroong code of ethics para sa mga TV at radio broadcasters, dapat may disiplina rin sa mga gumagamit ng social media platforms. Sang-ayon dito ang veteran journalist na si Ellen Tordesillas, gayon din ang isang online content creator at political consultant na si Malu Tikia. We want to craft a policy, a remedial legislation, so that there will be discipline and code of ethics in the practice and use of our social media platform, Mr. Chair. I'm a journalist. Yeah. Kasi merong mga journalist na nagbablog, di ba? But blogging does not make you a journalist. Yun kasi as a journalist kasi, we adhere to the core values of journalism, which are truthfulness, fairness. To directly respond to Congressman Barbers, yes. Okay. For the simple reason that the decency of the space has been crossed so much. So yes. Samantala, aminado naman ng ilang kinauukulang ahensya ng pamahalaan na may kinakaharap silang mga hamon sa paghabol sa mga personalidad na nagpapakalat ng disinformation at fake news sa social media platforms. Kabilang na ang mga sangkot upang bahira ng reputasyon ang mga opisyal ng pamahalaan, kabilang na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasi hindi po totoong identity minsan yung pinopost nila sa Facebook, nahihirapan po kaming mag-acquire. Kasi we need to issue a cyber warrant and I think the law enforcement agencies would be more authoritative to enlighten that matter. Time is of the essence. If you go through that bureaucratic process, delete and anything on the net, it takes only a matter of seconds mawawala or it will be covered. So if we have that particular authority, then we can preserve the evidence, pieces of evidence. Ayon naman sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC, mayroon na itong application o tool upang ma-detect ang deepfake video sa social media platforms. June, wala ring dumalo na mga kinatawan mula sa malalaking social media platforms, partikular na ang Meta at Facebook, gayon din ang ByteDance at TikTok, kaya muli silang pinaiimbitahan sa susunod na pagdinig. Yung mga online content creators naman na mga hindi dumalo sa TRICOM hearing ngayong araw ay nagtungo sa Supreme Court para magsumite ng petisyon na kumukwestiyon sa legalidad o sa constitutionality nitong isinasagawang pagdinig ng TRICOM. Gate naman ng TRICOM, iginagalang nila yung hakbang na ito ng mga online content creators, pero naninindigan sila na ang layo ng pagdinig ay para magkaroon nga ng mga regulasyon na magtatakda ng disiplina sa paggamit ng social media at hindi upang pigilan ang malayang pamamahayag at pananalita. Balik sa iyo, June. Naitanong ba kanina, Rosalina, kung halimbawa wala naman yung mga content creator doon sa pagdinig, makakabuo ba sila ng regulasyon, Rosalie? O Jun, bukod naman kasi sa mga vloggers at mga online content creators, inimbitahan din dito sa pagdinig yung mga ahensya ng pamahalaan na may kinalaman sa pagbabantay sa
cybercrimes, ganun din sa paglagan ng social media disinformation at fake news gaya ng Cybercrimes Investigation and Coordinating Center, gayon din ng Department of Information and Communications Technology. So bukod sa mga vloggers na ito at mga online content creators, ay naririto rin yung mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan para tanungin ng mga kongresista kaugnay ng kanilang mga isinasagawang pag-aaral sa paglaganap nga ng cybercrimes at fake news sa social media. Nga, kung mapapansin mo nga yung mga datos na ipinakita ng DICT kanina, Rosalie, ang Pilipinas daw ay number 2 sa paggamit ng social media at 73 o 79% o 73% ng mga Pilipino, ng populasyon ng Pilipino ay gumagamit ito. Nasa 85 o 86 billion na gumagamit na kung lumalabas, kung hindi nga mababantayan itong social media, maraming Pilipino ang maaaring maligaw sa mga impormasyon na yan, Rosalie. O tama, June, yan ang isa sa mga unang punto ng DICT na isa ang Pilipinas sa pinakamadalas o pangalawa sa buong mundo sa paggamit ng social media katulad ng Facebook, ng TikTok, ganun din ng Instagram at iba pang social media platforms. Kaya maring maraming maging biktima ng paglaganap ng fake news, lalo na't wala nga nagre-regulate sa ngayon at nagbabantay sa paggamit ng social media. Ibig sabihin ay walang disiplina at madali lang mag-take down ng mga post. Meron din pwedeng gumawa ng online account ng walang identity o hindi kilala. Kaya yun yung ipinupush o isinusulong ng mga mambabatas sa ngayon. Nabanggit ba sa pagdinig na hindi naman ito nakatuon lamang sa mga vlogger? Kasi parang malawak ito, Rosalie, kasi may mga scammer din naman sa social media. Meron din namang iba't ibang mga ginagamit ang platform na yan. Paano ba ito pinaliwanag kanina, Rosalie? O June, sa technology nga na meron tayo ngayon, lalo na itong mga pangunahin na yung social media platforms katulad ng Facebook, katulad ng YouTube, katulad ng Instagram, na yung mga kinatawan nila ay hindi dumalo dito sa pagdinig at nagpadala ng excuse letter na sinasabi nilang wala silang kinalaman sa mga ini-upload na content sa kanilang platform. Kaya nga ang nabanggit ni Congressman Barbers na isa sa mga nagbigay ng privilege speech patungkol dito sa paglaganap ng fake news at disinformation, marahil panahon na para din na pag-aralan kung kailangan din bang maglagay o magtakda ng pagbibigay ng prangkisa sa mga social media platforms na ito dahil nagagamit yung kanilang platforms para magpakalat ng disinformation, ng fake news at ng cybercrime. So isa yan din sa mga pagdedebatihan dito sa House of Representatives sa pamamagitan ng House Triple Committee na ito yung unang pagdinig at alam natin na ngayong linggo na rin na ito magkakaroon ng break sa sesyon ng Kongreso, pero kanina sabi ni Representative Fernandez pwedeng ipagpatuloy yung pagdinig kahit naka-break ang sesyon. So napakalawak na issue na ito, kaya hindi din natin alam or hindi tayo nakatitiyak na kung aabot pa sa pagsasara ng 19 Congress sa June 2025 yung mga ipapanukala nilang mga batas para nga i-regulate yung paggamit ng social media. Kasi nga kanina parang ano ba yung naging decision sa motion kanina na ipatawag din yung mga mainstream media pati yung iba't ibang mga media, Rosalie? Ang nabanggit kasi ni Representative Fernandez, ngayong unang araw ng pagdinig ng House Triple Committee ay nakasentro dun sa social media personalities. So hindi kasama sa inimbitahan yung mga mainstream media na binabanggit ng isa sa mga partikular na kongresista kanina, particularly si Representative Marcoleta, na merong concern sa ilang mainstream media. Ngayon, ang isang mosyon na inihain ng isang kapwa niya kongresista na si Representative Caraps Paduano ay imbitahan sa susunod na pagdinig yung mga partikular na mainstream media na nais na makaharap ni Congressman Marcoleta. Pero sa kasalukuyan kasi ay wala pa tayong ideya kung ano ang schedule ng susunod na pagdinig ng House Triple Committee kasi hanggang sa mga oras na ito nagpapatuloy pa rin ang pagdinig ng tatlong House panels. Alright, maraming salamat, Rosalie Cos, nagulan live mula sa House of Representatives. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo. Ihahatid ng ating global correspondent na si Nerissa Dando mula sa Nagoya, Japan.
Ginunita ng mga dating pasahero ng Diamond Princess Cruise Ship ang 13 individual na nasawi sa COVID-19 sa kasagsagan ng outbreak noong 2020. Ayon sa isa sa mga nakaligtas sa sakit na pasahero, hindi na dapat mangyari uli ang ganitong trahedya. Nanawagan din sila ng maayos na investigasyon sa nangyari. Binatikos ang gobyerno ng Japan sa pagpilit sa mga pasahero na manatili sa loob ng barko ng mahabang panahon sa kabila ng limitadong mga pasilidad na medikal. Nahirapan din ang mga otoridad sa paghahanap ng mga pasilidad na medikal para sa mga pasyente dahil lumaki ang bilang ng mga nagpositibo sa virus. Ang mga pasaherong nahawahan ng sakit ay nagsimulang bumaba ng February 14 pagkatapos ng pagdating ng barko noong Pebrero 3. Ang proseso ay natapos lamang noong March 1, 2020. Ang Diamond Princess ay umalis sa Yokohama noong January 20, 2020 kasama ang isang pasaherong bumaba sa Hong Kong na nagpositibo sa COVID-19. Sa 3,711 pasahero at tripulante na sakay, 712 ang nahawa at 13 ang namatay. Isa pa ang nadagdag sa nasawi matapos umuwi sa Australia. Daan-daang immigrants ang nagprotesta sa ikalawang araw ng Day Without Immigrants rally sa Los Angeles na nagpahinto ng traffic sa mga major highways ng syudad. Tutol ang mga ito sa patakaran ng anilay illegal na raids at mass deportation na isinasagawa ngayon ng Trump administration. Ayon sa mga rallyista, sinira ni Trump ang pangako nito dahil nadadamay ang mga immigrants na legal na naninirahan sa bansa. Inihalimbawa nila ay ang pagbasura ni Trump sa temporary protected status ng libo-libong mga Venezuelan immigrants na posible ngayong ma-deport. Ayon sa Trump administration, libo-libong mga illegal immigrants na may criminal records ang sinimulang ma-deport at patuloy nitong gagawin ang mga raids at checkpoints para malinis ang US mula sa anyay invasion ng mga kriminal mula sa Mexico border. Matapos magbanta ng Canada at Mexico, nagbabala na rin ang China na magpapatupad ng retaliatory tariffs sa mga produkto ng Estados Unidos. Kasama sa mga countermeasure ang 15% na buwis sa pag-import ng coal at liquefied natural gas mula sa US. Habang ang krudo, makinarya sa agrikultura, mga pick-up truck at malalaking makinang sasakyan ay haharap sa 10% na taripa. Nagkasundo sina US President Donald Trump at ang mga leader ng Canada at Mexico na pansamantalang ihinto ang tariff wars. Matapos tumang-ayon ang dalawang trading partners ng US na magpadala ng 10,000 frontline personnel at military sa border nito sa US upang pigilan ang pagpasok ng illegal drugs at fentanyl sa US. Ito ang balita ni Sunny Coz. Tuvimos una conversación con el presidente Trump. Le planteé siempre que queríamos que pusiera en pausa las tarifas desde el primer momento. Me preguntó que cuánto tiempo quería poner en pausa. Le dije, bueno, pues vamos a ponerlo en pausa para siempre. Resulta ng masinsinang pag-uusap sa pagitan ng Estados Unidos at Mexico. Ganyan inirawan ni Mexican President Claudia Sheinbaum ang pansamantalang pagpapaliban ni US President Donald Trump sa pagpapataw ng taripa sa Mexican imports. Ayon kay President Sheinbaum, nagkasundo ang dalawang panig na ipatigil muna ang implementasyon nito at pag-usapan pa ang issue ng security at trade. Bukod pa niya ito sa issue ng immigration. Ayon naman kay President Sheinbaum, inilapit din ito kay Trump ang malawakang pagpasok ng heavy weapons sa Mexico mula sa US gun shops na nagagamit ng mga cartels laban sa pamahalaan. Le expliqué la gravedad de la cantidad de armas de alto poder que entran desde Estados Unidos a México. Ayon sa social media post ni Trump, bibigyan niya ng 30 days ang Mexico at Canada para makipag-usap kay US State Secretary Marco Rubio upang mapagkasunduan ang mga demand ng US leader. Ilang oras matapos makausap sa telepono ni Trump ang Mexican President ay nakausap naman ito si Canadian Prime Minister Justin Trudeau. Ayon sa magkabilang panig, napagkasundo ng dalawang leader ang pagpapahinto sa taripa sa loob ng 30 days.
Una nang hinikayat ni PM Trudeau ang US na daanin sa dialogo ang mga demand ni Trump upang maiwasan ang trade war ng dalawang magkalyadong bansa. As I've said before, if President Trump wants to usher in a new golden age for the United States, the better path is to partner with Canada, not to punish us. Sa Nicos, UNTV News and Rescue USA, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Nagoya, Japan, ako si Nerissa Dando. Magandang gabi. Magbayad ng tamang buwis. Ito ang panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa publiko kasabay ng paglulunsad ng National Tax Campaign ngayong hapon. Tiniyak din ni PBBM na hindi masasayang ang makokolektang buwis ng pamahalaan ngayong taon. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Makakaasa po kayo na mahigpit natin babantayan ang paggugol sa pondo ng bayan. Sisiguruhin natin na ang ating pondo ay magbubunga ng mga proyektong ikabubuti ng ating bansa at ikauunlad ng bawat isang Pilipino. Babantayang mabuti ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paggugol sa pondo ng bayan. Ito ang pagtiyak ng Pangulo sa kanyang talumpati sa National Tax Campaign Kick-Off Event ng Bureau of Internal Revenue o BIR. Ayon sa Pangulo, ang buwis na makokolekta ng pamahalaan ay tiyak na mapupunta sa mga proyekto na mapapakinabangan ng bansa. Noong nakaraang taon, nakuha ng BIR ang target collections nito na umabot sa mahigit 2.85 trillion pesos. Ayon kay Pangulong Marcos, napakinabangan ito sa pagtatayo ng mga silid-aralan, pagsasaayos ng mga kalsada at iba pa. Ang buwis ng ating inihulog noong nakaraang taon ay katumbas ng lagpas na 1 milyong bagong paaralan. 190,000 kilometro ng kalsada o di naman ay 100 at 67,000 rural health facility. Kaugnay nito, may panawagan ng Pangulo ngayong panahon ng pagbabayad ng buwis kasabay ng apela naman sa BIR. Ngayong araw na ito, muli kaming nananawagan sa ating mga kababayan na at magpapaalala sa pagpapabayad ng tamang buwis. To the BRR, your mandate is clear. Be watchful. Be guardians of a system that ensures that every peso that is collected is channeled into programs that serve our people. Nagpaalala naman si BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. sa kanyang mga kasamahan sa ahensya ukol sa kanilang tinatarget na koleksyon ngayong taon. Together, let us ensure that the collection target of 3.23 trillion pesos will be attained. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Hindi kinababahala ng Philippine Navy ang pagdaan ng 3 People's Liberation Army Navy vessels ng China sa archipelagic water ng Pilipinas. Sa kabila ito nang nakita nilang paglabag. Isang joint air patrol naman ang isinagawa ng Philippine Air Force at US Pacific Air Force ngayong araw kung saan sa unang pagkakataon ay pinalipad sa Philippine airspace ang B-1 bomber ng US. Ito ang balita ni Ryan Lacalale. Yes, the violation is that the travel through our archipelagic waters was not expeditious. Mabagal o hindi expeditious ang pagdaan ng mga barko ng China sa karagatang sakop ng bansa. Ito ang nakitang paglabag ng Philippine Navy sa pagdaan ng 3 People's Liberation Army Navy vessel ng China sa karagatang sakop ng Pilipinas. Ayon kay Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, sa international law, kapag dumadaan ang barko sa archipelagic water sa ilalim ng Archipelagic Sea Lanes Passage, dapat ay tuloy-tuloy ang pag-usad ng barko sa pinakamabilis nitong speed at hindi hihinto o gagawa ng anumang aksyon na magiging banta sa coastal state. In the fastest possible speed. For this particular case, we monitor them to be traveling at times 30 knots, 40 knots. There were times they slow down to 6 or 5 knots. It is not expeditious. Ayon sa opisyal, walang koordinasyon sa Pilipinas ang pagdaan ng mga naturang barko ng China.
Tuloy-tuloy din ang radio challenge dito ng Philippine Navy. Subalit, tanging sagot nila, nagsasagawa sila ng freedom of navigation at innocent passage. Standard procedure is that you would identify yourself, you would state where you came from, where you're heading to. Ang pinakamalapit na distansya ng mga barko sa Basilan ay nasa 15 nautical miles na lamang. Naunang na-track ang isa sa 3 PLA Navy vessel sa Bajo de Masinloc noong February 1. Lahat ng dinaanan nito ay nasa loob ng archipelagic water ng bansa. Agad namang nag-deploy ng barko at air asset ang Philippine Navy para subaybayan ang galaw ng mga barko. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, wala namang dapat ikabahala dito dahil patuloy nilang binabantayan ang territorial waters ng bansa. There is no cause for alarm as we are prepared to respond effectively to any developments. We remain committed to safeguarding the nation's territorial waters, maintaining peace and stability in the region, and upholding national sovereignty. Samantala ngayong araw ay nagsagawa ng Joint Air Patrol at Air Intercepting Training ang Philippine Air Force at US Pacific Air Force sa karagatang sakop ng West Philippine Sea. Kasama sa pagsasanay ang 3 F-A-50 fighter aircraft ng Philippine Air Force at 2 B-1 bomber aircraft ng US Pacific Air Force. This exercise is a crucial step in enhancing our interoperability, improving air domain awareness and agile combat employment, and supporting our shared bilateral air objectives. Specifically, this activity will involve 2 Philippine Air Force FA-50 aircraft and 2 US B-1 aircraft. Ayon kay Colonel Castillo, walang partikular na bansa na pinatutungkulan ng pagsasanay na ito kundi bahagi lang ng regular training sa ilalim ng Mutual Defense Board at Security Engagement Board. Kasama ang Bajo de Masinloc sa Initiative Military Training Area, bagaman inaasahan na anya nila ang posibleng pakikialam ng ibang bansa sa ginagawang pagsasanay pero nakahanda daw ang Air Force dito. Definitely expected that there will be challenges. There might be aircraft, foreign aircraft, probably intercepting or flying near the flight, but they will definitely receive challenges also, especially if they're flying over our territory or near our territory. At the same time, there will be counter challenges as expected, but as for us, we are doing this training based on international rules-based order and based on protocols. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sinimulan na ngayong hapon sa Korte Suprema ang oral arguments o pagtalakay sa mga petisyon na kumukwestiyon sa paglipat sa 89.9 billion pesos sa pondo ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth pabalik ng National Treasury. Iginiit ng mga petitioner na labag sa konstitusyon ng paglilipat ng pondo at walaan nilang excess o sobrang pondo ang ahensya. Samantala, hiniling naman ng Office of the Solicitor General na alisin sa mga respondent sa kaso si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ang balita ni Dante Amento live. Dante, kailan ba inaasahan maglalabas ng desisyon ng Supreme Court sa kasong yan at pagkatapos ba ng oral arguments ngayong araw ay makapaglalabas na sila ng desisyon? Magandang gabi, Monica. Wala tayong impormasyon kung kailan makapaglalabas ng desisyon ang Korte Suprema. Sa katunayan, Monica, hindi pa kasi tapos ang oral arguments at ngayong gabi kasi pansamantalang tinapos ng 6 p.m. Pero ayon sa Korte Suprema, magkakaroon muli ng oral arguments sa darating na February 25. Ilang buwan matapos isampa sa Korte Suprema ang 3 petisyon laban sa paglipat ng unused excess funds o hindi nagamit na pondo ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth pabalik ng National Treasury, nagharap kanina ang mga petitioner at respondent sa oral arguments hinggil sa mga petisyon. Dumalo ang petitioners tulad ni Senator Coco Pimentel at dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio. Samantala ang mga respondent naman ay sina Finance Secretary Ralph Recto at dating PhilHealth President Emmanuel Ledesma. Una
unang ipresenta ng mga petitioner o tumututol sa paglipat ng pondo ang kanilang argumento. Ayon sa kanilang mga abogado, nasa 10% lang ng medical expenses ng mga Pilipino ang pinapasa ng PhilHealth. Labagan niya sa saligang batas ang Special Provision Number 1D ng 2024 General Appropriations Act o GAA na dapat walang batas na ipapasa para payagan ang paglipat ng appropriations, gayon din sa Constitutional Right to Health at bawal din sa Universal Healthcare Act na ibalik ang pondo sa National Treasury. Its transfer to the National Treasury to be utilized for a different purpose is prohibited. Third, the Universal Healthcare Act, which institutionalizes the National Health Insurance Program, expressly prohibits the transfer of such reserve funds back to the National Treasury. Dagdag pa ng mga petitioner, pinatunayan sa pamamagitan ng financial statement ng PhilHealth na wala itong excess funds o sobrang pondo. Makikitaan niya na marami ang mga taong nakapila sa mga pagamutan na wala namang sapat na pambayad. PhilHealth's financial statement reveals that it does not have excess funds. PhilHealth's 2024 first quarter financial statements show the members' equity as being negative 600 billion plus. This is signed by the highest officials of PhilHealth, an express admission by PhilHealth that its equity is negative by over 600 billion. Samantala, Monica, sa panig naman ng pamahalaan, bago ipresenta ng Solicitor General ang kanilang argumento para ipagtanggol ang transfer ng pondo, hiniling ni Solicitor General Minardo Guevara sa Korte Suprema na alisin bilang respondent sa kaso si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Paliwanag ni Guevara, batay sa kaso o sa desisyon sa kaso ni Colmenares versus Duterte, may immunity from suit o hindi maaaring kasuhan ng Pangulo habang siya ay nasa pwesto. The President of the Republic cannot be sued during his tenure. His immunity applies regardless of the nature of the suit against him. I find no reason for the court to depart from this well-settled doctrine. Sa kanyang argumento, binigyang diin ng Solgen na hindi labag sa konstitusyon ang probisyon ng 2024 GAA na kinukwestiyon ng mga petitioner. Ang ginawaan niya ng gobyerno ay pansamantalang hakbang para bigyang solusyon ang isyu sa pondo para sa mga mahahalagang plano at proyekto ng gobyerno. I assure the Honorable Court and the people that, contrary to what has been portrayed by some critics, there was no dark or sinister plan behind the transfer of the 16 billion peso fund balance from PhilHealth to the Treasury. Rather, I will emphasize that said transfer was a temporary measure to address, within legal bounds of course. Ang Department of Finance circular din anya na nag-uuto sa paglipat ng pondo ay pagsunod lang sa mandato ng Kongreso. Dagdag pa ng OSG, hindi reserve funds ang nilipat kaya hindi labag sa saligang batas. Monica, matapos nga pansamantalang nag-adjourn baga yung sesyon ng Supreme Court na naging kudyat din naman sa pagtatapos ng oral arguments, ay sa February 25, alas 2 ng hapon, itutuloy ang pagtalakay dito sa mga isyu kaugnay sa paglipat ng 89.9 billion pesos na pondo ng PhilHealth pabalik ng National Treasury. Sa ngayon kasi, Monica, ay nasa 60 billion na yung nalipat sa National Treasury. So mayroon na lang natitirang 29 billion sa PhilHealth. Huli na kasing nung naglabas kasi ng TRO para pigilan sana ang paglipat, ay tapos na nga yung transfer ng 60 billion pesos. Samantala, kanina, Monica, isang maestrado lamang ang nakapagtanong, si Associate Justice Amy Lazaro Javier, at ang napakinggan natin kanina, ang nagiging issue ay nabanggit ng lumalabas na ina-argue ng Department of Finance na sobra naman ang revenue daw ng PhilHealth. Pero ayon pa kay Justice Javier, batay doon sa kanyang mga nabasa na report
ng Commission on Audit o COA ay bankrupt ang PhilHealth. Yan ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Dante Amento. Itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang United States-trained orthopedic na si Dr. Edwin Mercado bilang bagong Chief Executive Officer and Presidente ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Nanumpa na agad ito kay Pangulong Marcos sa Malacanang kanina. Papalitan ni Dr. Mercado si Emmanuel Ledesma Jr. Si Mercado ay naging Vice Chairman ng Mercado General Hospital mula noong March 2021. Isang Doctor of Medicine na graduate sa University of the Philippines noong 1987. Nakumpleto ni Mercado ang Master of Medical Sciences and Global Health Delivery sa Harvard Medical School noong 2023. Para naman kay Senate President Francis Chis Escudero, dapat pagtuunan ng pansin ng bagong PhilHealth Chief ang benepisyo na ibinibigay sa mamamayan at tiyaking tugma ito sa tunay na pangangailangan ng mga Pilipino. Dapat sana noon pa, pero huli man daw at magaling pa rin at huli pa rin, okay lang. Tinatanggap namin yung bagong halal at piniling nominado ni Pangulong Marcos sa PhilHealth. Dapat lamang naman talaga palitan ang PhilHealth dahil sa mahabang panahon, hindi nito ginawa at tinugunan ng pangunahing pangangailangan sa kalusugan ng ating mga kababayan. At yan ang pangunahing rason kung bakit ginawa ng Kongreso yung ginawa niya nung nagdaang budget. Sana may saayos ng PhilHealth lalo na pagdating sa benepisyo ng ating mga kababayan. Patuloy ang border control surveillance activities na isinasagawa ng Albay Veterinary Office sa kabila ng zero ASF cases sa probinsya. Habang sa Negros Oriental, isang hyperbaric chamber center naman ang itinayo sa kapakinabangan ng mga scuba divers sa lalawigan. At sa Davao City, mahigit sa 30 magsasaka sa lungsod ang makikinabang matapos na maitayo ang isang solar-powered irrigation system na makatutulong sa kanilang mga alagang pananim. Sa tulong ng proyektong ito, naniniwala ang local government unit na mapapalago nila ang sektor ng agrikultura sa kanilang lugar. Ito ang balita ni Alan Manansala. Sa Albay, patuloy ang pagpapatupad ng border control at surveillance activities ng Albay Veterinary Office o AVO sa kabila ng zero cases ng African Swine Fever o ASF sa lalawigan. Ayon kay Dr. Pancho R. Mela, Provincial Veterinarian, mahigpit pa rin ang border control sa iba't ibang lugar sa lalawigan. Ganon din ang checkpoints at pagpapaigting ng biosecurity measures sa mga farms. Inabisuhan din nito ang swine farmers na patuloy na obserbahan ang mga taong lumalabas-pasok upang mas maiwasan ang paglaganap ng naturang sakit kung sakali. Una nang naitala ang red zone sa bayan ng Malinaw noong nakaraang Disyembre bago ito tuluyang mailipat sa pink zone nitong ika-24 lamang ng Enero ng kasalukuyang taon. Sa Negros Oriental, isang 80 milyong makabagong hyperbaric chamber center ang magsisimulang mag-operate sa lalawigan. Ang proyektong ito ay pinondohan ng Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TAIZA. Ayon sa DOT, layunin nitong tiyakin ang kaligtasan at kaginhawahan ng mga scuba diver dahil hindi na nila kailangang bumiyahe ng malayo para sa agarang paggamot sa panahon ng emergency. Inaasahang ganap na mag-o-operate ang hyperbaric chamber sa loob ng 3 buwan. Ang Hyperbaric Chamber Center ay may mahalagang papel sa mga emergency na may kinalaman sa mga incident diving. Sa isinagawang groundbreaking ceremony sa isang 300 square meter na lote sa Dawin, sinabi ni Jetro Nicolas Lozada, Assistant Chief Operations Officer ng TAIZA Assets Management, na na-deliver na ang Hyperbaric Chamber. At sa Davao City, bilang bahagi ng pagpapalakas ng produksyon sa agrikultura sa Davao City, nagtayo ang City Government of Davao sa pamamagitan ng City Agriculturist Office o CAGRO ng kauna-unahang solar-powered irrigation system o SPIS sa Panyalong Paquibato District. Ayon kay Gilbert Iglesias, ang Head of CAGRO's Programs and Project Management Section of the Agricultural and Biosystems Engineering Division, ito ang una at nag-iisang solar-powered irrigation project sa Davao City.
Ipinaliwanag niya na ang solar-powered irrigation ay gumagamit ng solar panels upang makuha ang enerhiya ng araw at gawing kuryente na nagpapagana sa submersible pumps para sa patubig ng mga sakahan. Nasa 10 ektarya ng lupa sa Pakibato ang inaasang matutustusan ng tubig gamit ang SPIS. Sinabi rin ni Iglesias na naglaan ng pamahalaang lungsod ng kabuuang 1.4 million para sa proyekto na nagtapos noon pang Setyembre 7, 2024 kung saan mahigit 30 magsasaka ang nakikinabang sa sistemang ito. Alan Manansala, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Laging maalinsangan ang panahon nitong mga nagdaang 2 araw. Ngunit nakaranas ng pag-ulan ng ilang lugar kaninang umaga. Ayon sa Pag-asa, posible pa rin ang ganitong panahon hanggang buwan ng Marso, bagaman maliit ang tsansa ng bagyo ngayong Pebrero. Mula sa Quezon City, ito ang balita ni JP Nunez. Live! Magandang gabi, JP. Ano ba ang dahilan ng mga pag-ulan na naranasan sa bansa ayon sa Pag-asa? June, ayon nga sa Pag-asa, yung mga pag-ulan na yan ay epekto pa rin ng amihan at ng La Nina. At yung pag-ulan na ganyan ay mararanasan hanggang sa buwan ng Marso o yung hot dry season. Ngayong buwan ng Pebrero, mababa ang tsansa na magkaroon ng bagyo. Ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o Pag-asa, pinakamarami na ang isang bagyo na papasok sa bansa sa buwan ng Pebrero. Gayunman, hindi nila dapat magpakampante ang publiko. Ayon sa weather specialist ng Pag-asa na si Ana Cloden Jorda, umiiral pa rin sa bansa ang amihan at easterlies o mainit na hangin. Ang mga weather system na ito kapag nagsalubong ay makakalikha ng tinatawag na shear line. Ito yung magkaibang temperatura ng hangin na makakalikha ng mga pag-ulan. Ang mga pag-ulang dulot nito ay pwedeng maranasan sa buong maghapon na pwedeng maging dahilan ng mga pagbaha at landslide. Bago ang weekend, inaasahang lalakas ang amihan at sasalubong ang easterlies kaya mabubuo ang shear line na magdudulot ng mga pag-ulan sa southern portion ng Luzon. Saturated po yung kalupaan natin dyan sa may Bicol region or Eastern Visayas area. So, posible pa rin po talaga yung mga pagbaha. Pati na rin po yung, lalo na po sa mga low-lying areas. Kung iiral ang amihan hanggang buwan ng Marso, hanggang Marso rin mararanasan ang mga pag-ulang dulot ng shear line. Yung shear line po natin hanggat meron po tayong umiiral na northeast monsoon o amihan ay posible po tayo magkaroon ng shear line. At sa ngayon hindi pa po siya prevailing, no, pero inaasahan natin na lalakas po yung amihan within this week. Kaya po in-expect natin na Thursday or hanggang weekend po ay magpapaulan po itong shear line sa malaking bahagi po ng Southern Luzon or sa may Bicol region area pati na rin po sa may Eastern Visayas. Dagdag naman ng isa pang weather specialist ng Climate Monitoring and Prediction Section ng Pag-asa na si Joey Figuracion, mas magiging mainit ang buwan ng Pebrero ngayong taon. Bagaman ang La Nina season na nararanasan ay magpapaulan sa bansa, ang easterlies na nanggagaling sa Pacific Ocean ay magko-contribute ng matinding init. Generally, mas mainit yung ating February kaysa sa usual nating naranasan. Ibig sabihin nito, kahit may amihan o malamig na hangin, ay mas mataas ang temperaturang mararanasan ngayong buwan ng Pebrero. Kakaroon ng wider area na mas mainit yung dagat natin. So isa yan sa factor dahil nga nasa La Nina condition tayo ngayon, which is mas mainit ang ating karagatan kaysa usual. So, yung init na yan ay natatransfer yan sa environment natin.
June, bago mag alas 5 kanina dun sa update ng Pag-asa, dito sa Metro Manila dahil dun sa epekto ng amihan, pwede pa ring makaranas ng mga pag-ulan sa buong maghapon. Kagaya nung naranasang pag-ulan kaninang umaga. At ayon nga sa Pag-asa, mas mainam na yung ating mga kababayan, ating mga kasangbahay ay mag-monitor sa kanilang mga social media accounts o social media pages para makita nila yung mga weather update at malaman nila yung lagay ng panahon sa maghapon at hanggang sa kinabukasan. Sa ngayon, yan muna ang ating latest live. Mula dito sa Pag-asa, balik sa iyo, June. Maraming salamat, JP Nunez. May bago na ring hepe ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa katauhan ni retired Major General Attorney Isagani Neres. Si Neres ay kapalit ni Moro Virgilio Lazo. Bago ang kanyang appointment, nagsilbi siya sa Undersecretary of the Office of the Presidential Advisor on Police Matters. Si Neres ay kabilang sa Philippine Military Academy Maharlika Class of 1984. Maagang deteksyon ng sakit na cancer ang binigyang diin ng Philippine Cancer Society upang makatiyak ng mataas ng tsansa ng survival. Hinihikayat naman ng Quezon City Government ang iba pang LGU na sumuporta sa mga inisyatibo laban sa sakit na cancer. Ito ang balita ni Mia Alonzo. And if you get to be diagnosed na very early stage, yung survival mo, aabot yan ng 100%, 90%. So yun po yung kagandahan na act now from early screening to treatment within 30 days. Mas maagang diagnosis, mas mataas ang chance ng successful na gamutan. Ito ang iginigiit ng Philippine Cancer Society kaya patuloy ang panghihikayat nito lalo na sa mga kababaihan na magpakonsulta ng maaga kahit pa walang nararamdaman upang huwag nang mauwi sa mas malaking komplikasyon kung sakaling may sakit na cancer. Ang 30 taong gulang na si MJ, sang-ayon sa pahayag na ito ng PCS, lalo pa at hereditary ang cervical cancer sa parehong side ng kanyang pamilya. Hindi pwedeng too late na, tas mahirap na siyang i-cure. Kesa naman sa na-detect mo ng mas maaga, mas mabilis mong malalaman, which is, yun nga, mapiprevent mo, malalaman mo kung kailangan pagamutin na agad or at least malalaman kung mukhang negative ka. Aniya, madalas niyang naririnig sa mga balita na nauuwi sa kamatayan ang kawalan ng maagang kaalaman sa posibleng sakit ng kababaihan kaya nais niyang makasiguro, lalo pa at may 3 siyang anak. Payo niya sa kapwa niya kababaihan, magpakonsulta na para maagapan habang maaga pa kahit walang nararamdaman kaysa mahuli sa gamutan. Gawan nyo talaga ng time, gawan nyo ng paraan na magpa-screen test kayo. Kasi mas mahirap na nandun ka na sa ospital. Kasi dinudugo ka na, may nararamdaman ka na. Ang 46 years old na si Mary Louie, takot magpakonsulta, subalit dahil sa inisyatibo ng pamahalaan na matulungan sila ay nabigyan aniya siya ng lakas ng loob para magpatingin na rin. Pag may mga ganito, kahit natatakot kami mga babae magpa-check, lumalakas yung loob namin kasi una, budget friendly, di ba? Wala kang babayaran. Tinutulungan ka kung paano gamitin, paano ang gawin. Kasabay ng World Cancer Day ngayong araw, naglunsad ang Quezon City Local Government ng 30-day screening to treatment program para sa gamutang sakit na cancer. Layunin ng programa na maging eye-opener sa lahat ng lokal na pamahalaan na magbukas din ng inisyatibo sa naturang sakit. Hopefully, ito po yung gusto natin sana across the whole country, lahat ng LGU, kung pwedeng gumawa din sila ng kanilang local health ordinance focused on cancer. Nakatuon ang programa ng QC Government sa breast cancer at cervical cancer sa mga kababaihan. Ayon kay Dr. Corazon Ngilangel, nararapat na maging compliant ang mga pasyente sa bawat instruction na ibibigay ng mga doktor para sa malaking tsansa ng survival sakaling makitaan ng sintomas ng mga naturang sakit. Mia Alonzo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Naglakbay ng 13 oras patungong Kawayan City, Isabela ang volunteers ng Members Church of God International kasama ang UNTV. Hindi naging hadlang ang mahabang biyahe upang agad silang magsagawa ng libreng medical, optical, and dental mission para sa mga retired police at military personnel sa pamamagitan ng UNTV Mobile Dental and Optical Clinic. Ito ang balita ni Kichi Cipriano. Malayo man, malapit din. Saan mang dako ay lalakbayin pa rin. Yan ang katagang laging sinasabi ng ating mga kasamang volunteers na nagbibigay libreng serbisyo publiko sa mga kababayan, anumang lugar, anumang panahon. Bilang tugon sa kahilingan ng kawani ng AFP at PNP Housing Kawayan Heights Homeowners Association Incorporated, nagsagawa ng libreng serbisyong medikal ang UNTV, katuwang ang Members Church of God International para sa ating mga retired police at military personnel at sa iba pa nating mga kababayan dito sa Barangay Minante 2, Kawayan City, Isabela. Ayon kay retired Major James Bilan, Presidente ng Homeowners Association of AFP and PNP Housing Kawayan Heights sa Isabela, dahil sa kanyang pagsusubaybay sa programa ni Brother Eli Soriano at mga public service ng UNTV, naging daan ito upang mag-udyok sa kanya na sumulat para mag-request ng free medical services para sa mga kasamahan niya sa AFP at PNP Housing at sa iba pang mga residente ng Barangay Minante 2. Actually, follower ako ni Brother Eli Soriano sa YouTube, lalo sa YouTube. Nakikita ko siya lagi, talagang nakikinig ako sa mga about sa Bible, talagang based on the Bible siya pag nagsalita, marami akong napag-aralan. Tapos nakikita ko kasi yung activities nyo, mga community service nyo, kaya we tried to request kung pwedeng mag-conduct kayo dito ng ganitong service na medical or dental mission dito sa amin. So yun nga, na-approve naman. Last year pa namin yun so, kaya maraming salamat sa pag-approve ni Brother Rason dito sa aming request niya. Dagdag pa ni retired Major Bilan, malaking bagay ito para sa kanila, lalo na't minsan lang magkaroon ng ganitong klaseng serbisyo publiko sa kanilang lugar. Napakasaya namin at isa kami doon sa binigyan ng programa ninyo. Kasi itong mga ganitong bagay is minsan lang mangyayari sa amin ito. Ngayon lang nangyari ito. Kaya ito nga, maswerte nga itong mga constituents dito at nabigyan sila ng ganitong serbisyo. Hindi lang po ito dependence ng sundalo, kundi kasama rin po yung Barangay Minante 2 na ibang mga constituents lang. Kaya't labis-labis ang kanyang pasasalamat dahil maliban sa free medical, optical and dental services, may libreng gamot rin silang natanggap na lalong nagpasaya ng kanilang mga puso. Talagang masayang-masaya sila at nagpapasalamat kasi yun nga, at least lumapit dito, hindi pa tayo pupunta doon sa mga ospital na minsan may bayad. Siyempre ito libre. Kaya masaya talaga sila dito sa programang ito. Maraming salamat po, lalo na po kay Brother Daniel Rason sa pag-approve ninyo po sa aming request at pinagbigyan nyo po yung AFP Housing na magbigay kayo ng serbisyo lalo na sa medical, optical, dental at saka may libre pang gamot. So maraming salamat po. Sana pagpatuloy nyo po at gabayan po lagi kayo ng Diyos at sana huwag po kayong magsawa na tumulong po sa mga tao. Bukod pa sa libreng medical, dental at optical services, mayroon ring libreng legal advice, libreng gupit at libreng physical therapy para sa ating mga kababayan. Mula rito sa Kawayan City, Isabela, Kichi Cipriano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ito na po ang mga komentaryo ng ating mga kausing ngayong araw po ng Martes. Ating suking si Melski nagkomentaryo hinggil sa presyo ng bigas. Di naman kasi agad-agad bababaan yung presyo ng bigas. Una sa lahat, apektado tayo ng World Pricing Scheme at saka may gera sa ibang bansa. Sabi naman ni Argel Payabyab, parang kilala ko to about sa 17 pesos per kilo na bentahan ng palay, matagal ng ganun ang bentahan. Kaya ang mga magsasaka madalas lugi or break even lang.
Sana maging mataas ang bentahan ng palay para kumita naman. Nalugi si Mr. Payabyab. Baka may kilala kasi siyang mga magsasaka. Taga Bulacan yata si Payabyab, no? Taga Bulacan ba? Palayan. Yun. Ige, nalugi sa sa uniform. Ito po si Carlito, ano ba to? Carlito Dumanglag. Salamat po sa panonood at Glo ng Batak at Salome Fernandez. Maraming salamat din kina Efren, Rehensya, Marilu Boyser at Nelson Nunez. Okay mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Ito ang Balita, pwede nyo po muli itong mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po dito ang iba pang news program sa UNTV, pati na ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Hebreo 13 at 5 na nagsasabi, Mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi, mangagkasya kayo sa inyong tinatangkilik, sapagkat siya rin ang nagsabi, sa anumang paraan ay hindi kita papagkukulangin, sa anumang paraan ni hindi kita pababayaan. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.